Huwag mong susubukan. Truck yan. Ang olats ko naman ngayong araw, naghugas pa ako ng motor para lang dito. Tapos madadatnan mo dito sa C5. Ito, basang-basa yung kalsada. Pupunta ako ngayon sa NAIA 3. May pipick upin akong package doon. Pinasabay lang siya from Kuwait. So, di ko pa alam kung ano yon. Tingnan natin kung ano yon. So, habang bumabiyahe ako, may kukwento ako sa inyo. Etong kwento ko sa inyo, ano lang to, parang narinig ko lang din sa mga, ano ba tawag sa ganun, parang mga motivational speaker. So, ang kwento ganito, meron daw isang farm, bukirin, parang ganun. Tapos may farm. Sa farm merong mga sheep. Ano ba yung sheep? Tupa, no? Tupa. Siyempre pag may tupa, merong pastol or pastor. Actually, isa lang din naman ang ibig sabihin yan. So sila yung nangangalaga doon sa mga sheep. Sila yung nagpapastol sa sheep, kung saan sila dapat pumunta, tapos hanggang kapag magpapakain na mga tupa. Salitang pastol, nakuha yung pangalang pastor sa mga churches na natin. Natawag natin pastor kasi yung pastor natin yung nangangalaga sa atin when it comes spiritual, no? Pero dito sa kwento natin, ang pastol ay nangangalaga siya ng mga sheep. Kaya nga madalas or may mga verses ng Bible na hinahaling tulad ang pastor sa isang pastol na nangangalaga ng sheep. So tayo yung mga sheep. Okay? So ngayon, ang init So ngayon, itong pastol sinusuga. Ano sinusuga ba tawag sa ganun? O parang sinusuga niya yung kanyang mga sheep sa damuhan or sa bukirin. Siyempre bilang isang pastol, kabisado niya yung mga sheep niya, yung ilan, kung sino-sino. Diba? Yung ibang pastol pa nga pinapangalanan yan. Pinapangalanan nila yung mga sheep nila or mga tupa nila. So itong pastol na to, one time merong isa sa mga kanyang sheep ang nawawala. So in short, kulang yung kanyang mga pinapastol na sheep o yung mga tupa niya, kulang. So napaisip siya, nasa na kaya yung isa kong tupa? So naglibot-libot siya sa buong farm hanggang sa bukirin. Nagpunta na siya, malayo na siya, wala siya makitang tupa. Hindi niya makita yung tupa niya. Eventually tinanong niya yung isa niyang kasama sa bukid na isa ring pastol. Sabi niya, Pre, nakita mo ba yung isa kong tupa? Niya, yung makulit. Yung makulit mo na tupa, yung maliit-liit. Sabi niya gano'n. Oo, yun nga. Nakita mo ba? Hindi eh. Nilarawan pa no, tapos di rin naman pala nakita. Hindi ko nakita eh. So nag-aalala na yung pastol. Sabi niya, nasa na kaya yun? Pre, sigurado ka ba hindi mo nakita yung tupa ko o yung sheep ko? Hindi pre. Ganun, sabi ng pastor. Nung pastol, sabi niya, maaari mo ba akong samahan? Nag-aalala na ako, baka ano pang nangyari doon. Sige pre. Ngayon nag-aanap sila, hinanap nila sa buong farm, sa buong bukirin yung tupa.
hindi nila makita, lumayo na sila lahat-lahat. Marami na sila napagdaanan na gubat. Hindi nila makita yung ship nila kasi baka naman nakain ng mga mababangis. Tapos hindi nila makita yung tupa. So ang ginawa no pastol, bumalik na sila. Pagbalik nila, syempre, so malayo na yung narating nila. So medyo naging madumi sila nung araw na yon. Isa sa mga balon nila, naghugas sila doon ng katawan nila, naglinis sila. Kasi nga madumi na sila, kakahanap nila dun sa tupa. Maya maya napansin ng isang pastol na nandun pala yung isang tupa. Nasa ilalim ng balon, nandun sa may balon. Kasi itong isang balon na to mababaw na yung tubig. So anong nangyari? Wala silang paraan para makuha yung tupa dun sa balon. So ang ginawa nila, tinanggap na lang nila na wala na pag-asa yung tupa na yun. Talagang dun na lang siya mamamatay, parang ganun. So parang bilang paggalang dun sa tupa, ang ginawa nila, tinabunan nila ng lupa yung balon para kahit papano kung mamatay man yung tupa dun, hindi siya mamamaho. So ginawa nila, tinanggap na lang nila at tinabunan na lang nila yung tupa paunti-unti. So pinagisan nila ng mga buhangin yung hanggang sa narinig nila iyak ng iyak yung tupa. Tapos kahit anong tabon nila, kahit anong buhos nila ng lupa, hindi tumitigil yung pag-iyak ng tupa. Tapos nung nakita nila, nasa kalahati na yung pagtatabon nila nasa kalagitnaan sila ng pagtatabon ng lupa dun sa balon. Nakita nila yung tupa, nasa ibabaw pa rin ng mga pinagtatabon nila na lupa. Yung pala ang ginagawa ng tupa, kada hagisan ng lupa yung balon, tinatapakan ng tupa para maging tungtungan niya paakyat. Hanggang sa mapuno ng dalawang pastol yung balon, nakaalpas yung tupa. At the end, buhay yung tupa, tuloy ang buhay ng tupa, tuloy yung buhay ng pastol na pinapastol niya yung mga tupa. At tuwan-tuwa talaga yung pastol na yon at nakita niya na buhay pa yung kanyang tupa. So ang lesson sa kwento na to, pwede yung pastol siya yung Diyos natin, tapos tayo yung tupa. So kung dati inaalagaan niya tayo, at nung panahon na nawala tayo, kala natin kinalimutan niya na tayo. Tapos yung mga buha-buhangin at saka yung mga tambak na nilalagay ng pastol doon sa loob ng balon, yun yung mga struggles mo, yun yung mga problema mo, yun yung mga pagpapagal mo. Ang lesson dito, tol, tapakan mo lang lahat yan, tapakan mo lang silang lahat. Eventually makakaangat ka din sa buhay. Eventually makakarating ka rin sa taas. Eventually yung bagay na gusto mong mangyari, makukuha mo din. Lahat ng bagay na ibato sa'yo ng mundo, lahat ng bagay na ipukol sa'yo, gamitin mo lang yon. Sabi nga nila, di ba, gawin mo lang siyang stepping stone. So stepping stone mo lang yung mga yan, kahit ano pang struggle yan. Ang totoong kasaganahan ng buhay ay wala dito sa lupa, nasa langit. Pagkatapos ng mga paghihirap natin, pagkatapos ng mga pagpapagal natin dito, mare-rewardan din tayo sa magandang buhay na inaasahan natin. Pagpatuloy mo lang, tol, kung ano yung ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang kung ano yung nasimulan mo. Sa ganyan ka naman minahal ng Diyos, sa ganyan ka naman tinanggap ng Diyos, so ipagpatuloy mo lang. Eventually magbubunga rin lahat yan, pagpapalain ka rin ng Lord sa lahat ng mga ginagawa mo. So yun lang ang lesson sa kwento na to. Sana nag-enjoy kayo. Grabe yung traffic na yun, no? So hanggang dito na lang, tol. Sana panoorin nyo ulit ako bukas.
Let's go. Malapit naman na ako. So, andito na ako sa NAIA Terminal 3. So, dumating na yung package ko. Ito. Lobat na yung camera natin. So, ito na lang. Cellphone muna gamitin natin. So, ito na yung na-receive ko. Yeah, let's go. Ganda na ito ah. Hey. Wala kayo dyan.